Kaya lang Marlon, hindi mo ba karirindian yung issue na meron nakarating kasi sa atin eh. Meron daw magluluto. Hindi magluluto Marlon ha. Ito ay naluto na. Baka nga panis na at ilang beses na lang ininit para merong kainin o para merong lapain. Ang mga naratibo na nagluluto na malapit sa kusina ng Administrasyong Marcos. Tama yun, sabi mo, Pam, no? Lalo ngayon, kagagaling lang natin sa okasyon. And sigurado tayo, karamihan sa mga kababayan natin, laman ng refrigerator, marami pa mga leftover food. Ang catch, itong niluluto ngayon na istorya ng isang sundalong kanin, panis na istorya. As in, hindi na rin masikmura ng taong bayan na paulit-ulit yung pinupukul ang issue ito. Samantalang mismo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte o panahon ng Duterte administration nang makulong ang Mark Taguba. Latag natin yung premise, Pam, ano yung tinutumbok natin. Ano konteksto? Ano konteksto? Sige, ikaw na, Pam. No, go. Hindi, kasi may naglabasan pong mga impormasyon na itong si dating Senador Antonio Trillanes muling bubuhayin yung issue nung sa magnetic na doon sa Bureau of Customs kung saan isasangkot uli nila si Congressman Pulong Duterte. At di umano dito sa panibagong pag-recycle nila ng bulok na istorya at panis na istorya, ang isang Mark Taguba na hinatulan na makulong ng habang buhay na pagkabilanggo magsasalita raw at ililink niya ang pangalan ng isang Congressman Pulong Duterte. In exchange ng kanyang pagsasalita, di umanon sa impormasyong ating nakalap, Marlon, magkakaroon siya na ng presidential pardon. Yes. Marlon, meron ako tanong. Since ayoko rin naman. Since 2026, no, bagong taon, of course, bagong libro, sabi nga, di ba? We have closed the last books sa 2025 and then we start a new one na blanco, na susulatan natin and things. Do you expect na sa larangan ng politika, since New Year, does it mean na yung mga issues bago din? Posibleng bago din ang mga issues, walang magre-rehash, walang magre-recycle ng mga issue? Hindi maiwasan. Yung magre-recycle na issue, gawain nyo ng mga taong wala nang mai-present para mapaniwala nila yung publiko sa maling naratibo nila. Pero yung continuity ng istorya naman patungkol sa anomaly and graft and corruption, malamang sa malamang magpapatuloy ito at lalo pang mas marami pang bagong impormasyon na maglalabasan. Mainam kung bago ang impormasyon. Kung yung impormasyon na maya't maya iniinit mo lang para ulamin, yan ang medyo nakakairita. Yung hindi ka na nakamove on sa issue. Kasi ano ang bagong pumasok na balita ngayong taon na to? Madugo din tong kay Maduro, Marlon, sa... kayo pong mga nagko-comment ha, yung mga nagpo-posting po, siya, Venezuela, hindi po sa Valenzuela. Hindi ho, mga gatsalyan ang kinuha. Hindi ho. Si Maduro ho, yung presidente at ang yung unang ginang ng Venezuela. Pero pa man mo, catch doon si Maduro. Meron palang drugs issue, no? Oo. Sabi ko, pumapapil ang Amerika sa drugs issue. What more ang isang presidente na gumagamit ng ipinagbabawal na G, kasama pa yung kanyang asawa, tama? Oo, kasi yung naging issue ni Maduro, Marlon, kaya siya kinapture ng US, dahil daw sa narco-terrorism and drug trafficking. Under ito ng tinawag nila ito ng Operation Absolute Resolve para makuha si Maduro ni US. Kaya lang, Marlon, maganda naman ang sinasabi ni Marcos Jr., di ba? Maganda ang kanyang relasyon kay Trump. Sabi niya. Sandali. Nangyari ang lahat ng ito, si US over Venezuela, is because sino ang merong interest sa kung kanino? Nasaan ang langis? Amerika. And walang naniniwala, Pam, sa international community na narco-terrorism yung ginamit lang yan, no? Ginamit lang yung na-daylan eh. Pero ang pinaka-interest nila ay yung langis. Yung langis. Supply ng langis na nasa bansang Venezuela. And ang pinakapangunahing pinagsusuplayan nito, yung bansang China. Yun nga, di ba? So gustong magkaroon ng control ng US sa supply ng langis na meron si Venezuela. Yan ang bago. Gusto magkaroon ng control, gusto rin nilang baliin yung supply na dumarating na langis sa bansang China. Yun nga, para siguro sa kanila ibigay, ilagay. Para mapilayan din yung kakompetensya nila higanteng bansa. Yan ang bagong issue ngayong bagong taon. Bagong issue. Kaya lang, Marlon,
hindi mo ba karirindian yung issue na meron nakarating kasi sa atin eh. Meron daw magluluto. Hindi magluluto Marlon ha. Ito ay naluto na. Baka nga panis na at ilang beses na lang ininit para merong kainin o para merong lapain. Ang mga naratibo na nagluluto na malapit sa kusina ng Administrasyong Marcos. Tama yun, sabi mo, Pam, no? Lalo ngayon kagagaling lang natin sa okasyon. And sigurado tayo, karamihan sa mga kababayan natin, laman ng refrigerator, marami pa mga leftover food. Ang catch, itong niluluto ngayon na istorya ng isang sundalong kanin, panis na istorya. As in, hindi na rin masikmura ng taong bayan na paulit-ulit yung pinupukul ang isyong ito. Samantalang mismo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte o panahon ng Duterte administration nang makulong ang Mark Taguba. Latag natin yung premise, Pam, ano yung tinutumbok natin. Ano konteksto? Ano konteksto? Sige, ikaw na, Pam. No, go. Hindi, kasi may naglabasan pong mga impormasyon na itong si dating Senador Antonio Trillanes muling bubuhayin yung issue nung sa magnetic na doon sa Bureau of Customs kung saan isasangkot uli nila si Congressman Pulong Duterte. At di umano, dito sa panibagong pag-recycle nila ng bulok na istorya at panis na istorya, ang isang Mark Taguba na hinatulan na makulong ng habang buhay na pagkabilanggo, magsasalita raw at ililink niya ang pangalan ng isang Congressman Pulong Duterte. In exchange ng kanyang pagsasalita, di umanon sa impormasyong ating nakalap, Marlon, magkakaroon siya na ng presidential pardon. Si Nindrag Lord pa, huwag natin kalimutan, si Nindrag Lord na pinakawalan at naging mayor pa. Si Kerwin Espinosa, di ba? Oo. Yun sa yung sa yung lugar ni Richard, ni Pogi. Sa Ormoc. Sa Ormoc. But of course, let's recall, no, si Mark Taguba, siya yung Marlon, yung customs broker na lumantad na di umano siya ang witness at siya yung yung terminong tinatawag, Marlon, siya yung nagpa-tuition fee ng halagang 5M para masigurado daw na yung shipment daw ng mga shop-shops na sinasabi nilang at pilit nilang ipinapangalan kay Pulong Duterte talagang mapapasok sa fast lane ng walang question. Pero nagpa-tuition fee siya doon ng 5M. 5 million. Sa madaling sabi, Pam, yung kumpanya ni Mark Taguba ang nag-facilitate, ang nagproseso ng mga dokumento para makapasok yung magnetic lifter na may laman tone-toneladang shop-shops. True. At yung sinasabi na halaga nito 6.8B. Itong issue na to, Marlon, uminit to in 2017 to 2018. Tapos binuhay ng 2024 to 2025. Sige, isagad na natin ng 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. In 6 years, binuhay. Imagine the gap. Yung tagal ng panahon na ito ay natulog tapos bigla mong bubuhayin. At yung 6 years na yan, Marlon, iba na ang presidente, di ba? Yung easily they can unarchive an issue to make another noise out of it. What? For what purpose? Anong purpose? Is it because, maririnig mo dito, Marlon, dati minsan na natin narinig, di ba? Yung nangyari sa Tacloban, Romualdez, tapos Aquino ang presidente. Di ba nagamit yung you have to remember, the president is an Aquino and you are a Romualdez. Oo. Dito ba gagamitin na parang since ang nakaupo ngayon ay isang Marcos at talagang ang kalabang hindi nila mapatumba mga Duterte and Congressman Pulong Duterte is an incumbent congressman, di ba? Pwedeng-pwede nilang gamiting balayan or alam mo yun, yung patumbahin, isa sa mga patutumbahin kasi hindi nila makuha sa ulo talaga si Vice President Sara Duterte. So syempre, yung sa elimination process, Marlon, na ituro sa atin to, di ba? Yung sa elimination process, bago ka makapunta sa principal, kung sino muna ang nakapaligid, yun muna ang gusto nilang magiba na hindi nila magawa-gawa. Kaya nag-iinit ng issue. Tama, Pam. Maliban doon sa talagang tinutumbok nila, si PRRD, si Vice President Sara Duterte, gusto rin nila magbago yung naratibo. Gusto nila magbago yung mga usapin na pinag-uusapan ng mga kababayan natin saan man sulok ng ng kanilang bahay, opisina, trabaho, di ba? And itong mga ganitong klaseng pag-recycle na naman ng kaso, I don't think napapatulan nila ito. At mind you, meron ditong multi-billion pesos. Meron ditong multi-million pesos na PR fund na naman nalalabas dito. So hindi talaga totoo yung advokasya ni Trililing na siya ay merong cause. Yung for a cause lagi yung ginagawa niya. Gusto niya ng isang mapayapang kakalasadahan. Kaya gusto niya laging ini-eliminate yung issue ng mga pinagbabawal na gamot. Kasi paano pa natin papaniwalaan ng isang Sonny Trillanes kung selective o selected yung mga issue na tinutumbok niya? Bakit ang ingay-ingay niya
pagdating sa kasiraan at paggawa ng mga maling istorya laban sa pamilya Duterte. Pero wala tayong marinig na kahit katiting na pahayag patungkol naman sa talamak at malalang korupsyon gamit ang pondo ng sa infrastructure project at ghost project. Oo, kasi parang napaka-targeted pagdating kay Trillanes na gusto talaga niyang meron siyang Marlon, meron siyang unfinished business na dahil hindi ko na napalala ang sitwasyon ni Pulong Duterte, babalikan at babalikan ko siya. 'Di ba parang he made it a point na parang dapat makaganti siya. Parang it makes him less of a man, 'di ba? Na hindi niya mapatumba ang Duterte. Alam mo, nababasa ko sa ilang sa ilang comment section sa social media na kaya ganyan daw. Ito, nabasa ko lang to sa ni Trillanes na kaya ganyan ka raw ka eager giver na mapatumba ang Duterte kasi pinagkakapirahan mo raw yan. Na tipong, sige, ito assignment mo. Ito assignment ko. Gibain ng Duterte. Kapalit ng ganito kalaking pondo. Totoo ba yan sa ni Trillanes? Pero Marlon, kasi yung mga nagpopondo na PR group din kay Trillanes, they know for a fact that Trillanes cannot deliver. But Trillanes can make the noisiest of all noises. Alam nila, naaasahan siya sa ingay Yung ingay nakaka-distract yan Pero yung kamo mag-deliver siya na ibibigay ko ang ulo ni Pulong sa inyo, I don't think so. Tama naman, Pam, na kaya nilang mag-ingay, kaya nilang gumawa ng ingay. Higit lalo kung nabubusalan ng pera yung ilang mainstream media at yung ilang mga bayarang vlogger. Ang problema, nako-convert ba nila ito? Nako-convert ba nila ito sa kaisipan ng Pilipino? Kayang-kaya pa rin ba nilang mapaniwala na mas importanteng pag-usapan itong magnetic lifter na to, na may laman na toneladan shop-shops, kaysa dito sa multi-trillion pisong pondo sa flood control projects? O sige Marlon, kung totoo ang advokasya ni Trillanes talagang mabigyan ng hustisya yung mga nagkakalat na mga drogang yan sa kakalsadahan, Marlon. Ano na lang ang nangyari dito? Hindi yan. Wag muna yan. Ano na lang ang nangyari dito, Marlon? Ito pang kasalukuyan na nangyayari. Former Nueva Ecija mayor caught with nearly 500K in S. Meron siyang ganyan. Ito pa Marlon, anong nangyari dito? Kasalukuyan ito nangyari BOC Clark seizes 7 million ecstasy in Austria's shipment. Nakapasok yan dito sa ating bansa. Bakit hindi yan ang ingayin ni Trillanes? And here is another one, Marlon. Nakasalukuyan. Ngayong 2026 lahat yan in a matter of 5 days, meron tayong mga ganyang issue. PNP arrests 8 most wanted, seizes 8.8 million drugs in New Year operation. So, bagong taon yan. And here is Nartates, PNP chief, na ang sinasabi 12.4% ang pagbaba ng krimen dito sa ating bansa. Alam natin ang krimen, Marlon, nagsisimula yan sa drugs, sa droga. Ito naman si Tating Nartates, naging chief PNP lang. Pati yung figure, nagpapaniwala sa mga sinusubo ng mga tao niya. Doon sa mga plinas mo, actually pwede pa lang ispinin niya na, patunay yan na nagtatrabaho kami. Patunay yan na may mga police operations talaga na tagumpay ang anti-drug campaign ngayon ng gobyerno. Huwag na tayong lumayo at huwag natin kalimutan. Ano na ba ang resulta at nangyari doon sa pinag-resign nilang pilit ng mga PNP generals? 18 ito. Bakit hanggang ngayon walang pinapangalanan ng isang Bongbong Marcos na kahit 1, 2 o 3 PNP generals na pilit nilang pinag-resign dahil ilang daw sa mga ito ay sangkot at protektor ng sindikato ng ipinagbabawal na chief? Tahimik, di ba? Nasa na rin yung mastermind nung alitagtag drug bust. Diba? Bakit hanggang ngayon? Na mas malaki ang halagang involved Yung pilit nilang laging ibinabato kay Kong Pulong Duterte, Marlon, is 8.5 na talaga namang napatunayan ng wala. At ang pilit, ito kay alitagtag 13.3 billion street value to na Marlon ng 2 toneladang ipinagbabawal na mga substance na nakalagay sa isang photon van. And remember Marlon itong photon van na to, sinasabi, from Pampanga, meron itong escort na Land Cruiser. And we all know for a fact that a Land Cruiser is a high-end vehicle. Bago tayo pumunta dyan mag-breaking news lang tayo. Nakalapag na po si General Pokis sa Ninoy Aquino International Airport. And ang tabayanan po natin kung ipatutupad ba talaga yung arrest warrant laban sa kanya sa mga oras na to. As we speak, Pam. As we speak, maraming nakaantabay na media, maraming nakaantabay na mga supporters ni General Pokis kung aarestuin ba siya sa mga oras na to o hindi pa. Ano naman ang naging issue? Bakit siya? Ang citing to sedition, di ba? Oo. And itong gobyerno to talaga, Pam, pag ikaw kumakalabang ka sa pamahalaan, pag bumabatikos ka sa talamak na korupsyon sa ilalim ng Marcos administration, ipakukulong kanila, papasundan kanila sa mga intel, sa mga espiya na ang nagpapasweldo ay taong bayan at gagawin kanila ng kung ano-anong kaso o harassment. Pero pag ikaw nangulimbat ka ng bilyon-bilyong piso, kahit magsalita pa ang presidente ng Pilipinas na hindi magiging merry ang kanilang Pasko, 2026 na, wala pa rin na ipakukulong na balyena ang isang bangag na Marcos Jr.
Naku, titignan ho natin kung ano ang mangyayari. Nakaabang ang mainstream media, sabi mo, no? Pero saan naman galing si General Pokis? Ay, ako, yun ang wala pang Pambansa? information Oo. Pero kahapon pa, Pam, marami nang nananawagan na suportahan natin si General Popis. And alam ko, Pam, ang ginagawan ito ng administrasyon para magkaroon ng chilling effect, ganun din ang ginawa nila kay Colonel Grijaldo, di ba? Na wala namang ginawang masama, kundi kwento lang na pinipilit siyang magsalita at magsinungaling laban sa pamilya Duterte. At kung ano yung script, meron yung Quadcom. At pinakulong nila, nagpasko noong 2 years ago sa kulungan. Ngayon, Pam, ang chilling effect na mangyayari nito, ang tanong talaga bang magsasawalang kibo pa rin ang kasundaluhan, ang kapulisan, sa kabila ng katotohanan, sa kabila ng mismong kapatid na at isang senadora pa na may mandato rin ng Pilipino ang nagsasabi na ang kanyang kapatid na lalaki na presidente ng Pilipinas ay gumagamit ng ipinagbabawal na G. Tapos, ganyan pa rin ba ang pananahimik ng militar at kapulisan sa kabila ng katotohanan na lumalabas na yung Cabral Files? Oo nga. Marlon, balikan ko lang itong sinabi ko kanina. Itong mga finlash natin na yan, no? Let's say, itong merong ganitong 500K na nasabat, tapos meron yung sa BOC Clark na nakapasok na 7M na worth of letter E. Kasi sabi mo pwede nilang gamitin at pwede nilang i-claim na sila ay nagtatrabaho. Tama. Marlon, nagtatrabaho ka kung hindi yan nakapasok sa vicinity ng iyong bansa. Tama ka rin. Yun ang pagtatrabaho. Yung hindi mo, kasi Marlon, sa pantalan pa lang, sa paglapag pa lang, property mo na eh. So ibig sabihin, kung yan ay nakuha niyo, na-capture niyo, nakalanding na, nakapasok na, doon kayo mahina. Doon kayo na mga puro lang daldal na walang gawa. Oh. Diba? Alam mo, modus operandi pa ng sindikatong ito. Yung pinapahuli nilang produkto, pang giveaway na yun, pang take away na nila yun. Ibig sabihin, kung may nahuling ganitong produkto, mas malaki o 3/4 ang napalusot nila. So ano ngayon, nagkanegosyo ka nang wala kang kapital? Hindi lang doon. Ibig ko sabihin, kunyari, papalabasin nila na may accomplishment. Kunyari, papalabasin nila na nahuli yung ganitong karaming tunay-tunilatan shabu, pero mas marami pa ang nakalusot at mas marami na ngayon ang nakakalat sa community, sa manlupalop ng Pilipinas. Yun nga. So yung mga nasabat na yan, sabihin na natin yan yung mga quality hindi maganda, di ba? Pero may street value din yan. So yung mga makakasira pa rin ang buhay yan. Yung mga na-capture na yan, Marlon, do you honestly think na yan sinunog o hinaluan pa ng kung anong chemical para masira? I don't think so. Kung naglabas kung dati na nasawata o dinurog, winasak ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga Ninja Cups, alam mo ba ang balita ngayon, Pam? Meron na rin nagbalik uli ang mga Ninja Cups at ang tawag dito ay Ninja Cups 2.0. Ibig sabihin, mga bagong mukha to, may mga remnants and nadagdagan pa. At lalong lumakas ang loob nila kasi alam nila na ang kanilang commander-in-chief sa katauhan ng isang Marcos Jr. Halos konsentihin ang ipinagbabawal na G at ito mismo takot magpasailalim sa hair follicle practice. We live in dangerous times, ika nga, no, Marlon? Totoo. Sige, Lahat. Ibalik lang natin ng sandali dito sa sa maaaring gawin nila kay Kong Pulong Duterte, Marlon, no? Kasi ang sinasabi, by February, kasi magre-resume ang Marlon by 27th yata ang Congress, no? A lower and upper house. So there's nothing much to do left due sa 27. So come February, lulutuin daw at didinigin muli ang kaso na yan. Sino kayang natitirang attack dog sa Congress, Marlon, ang pwedeng magdinig niyan? May TRICOM pa ba? O kailangan buhayin ulit nila yung Quadcom? Ang balita ko, mukhang ang kakuntsaba rito ng isang Senator Sonny Trillanes ay ang isang Benny Abante. Di umano. Balita lang naman natin, di ba? Hindi naman natin kinukumpirma. Sinashare lang natin dito. And of course, our channel is also open para kay Mr. Benny Abante para ibigay ang kanyang side naman ng story. However, pag ito talaga ay nangyari at siya ang nag-lead ng pagdinig nito, Marlon, may issue tayo. Dahil nakita natin, Marlon, kung paano sinalaula ang pagkapanaw ng isang akop. No? Dati, Marlon, meron pa tayong pasintabi na, huwag nyo nang banggitin kasi yumaon na yan. Irespeto na lang sa dead ball, di ba? Ngayon, Marlon, ang Pilipino, galit talaga. Talaga. Meron nga raw ngayon eh. Basta yung mga sangkot yung mga kontraktor, yung mga sangkot sa flood control scam, takot sila mategi ngayon. Kasi pag nategi sila ngayon, ang papalabasin, ayan, kasama na kayo sa ipinanalangin ng isang David. Oo. At ang tao pinagdidiwang ngayon ng pagpano ng mga hayop, di ba, Marlon? Kita mo, anong nangyari ngayon? Inong isang araw talaga na mainit na pinag-usapan na di umano si Ombudsman Remulla talagang nasa banig. Tama ba? Karamdaman, di ba? Ngayon, kala ko, buti hanggang pangalan sinabi mo, may narinig ako na talagang si Ombudsman Boyeng Remulla talagang nakikipaghilana kay kamatayan. Nakikipaglaro na nga daw ng golf kay Akop, Marlon. Di ba? Ikaw ba? Parang naka 9 days na ba si Akop? Oo yata, no?
Oh, may kasyam, no? So, antayin natin ng 40 days. Kasi alam mo ba, ang 40 days, ito raw yung panahon na aakit ka na sa langit o bababa ka sa impyerno. No, yun nga. So, Kaya dahil raw si General ako. hindi natin alam. Sana, ano na lang, sa ilalim na lang. Doon ka naman So, sana. mga katetet kay Evo natin, sa tingin nyo, saan papunta si General ako? Sa Taas o langit baba? o sa impyerno? Marlon, nasaan ba ang flood control? Nasa ibabaw? Nasa ilalim. O, doon na lang siya. Doon na siya mapirmi. Magpakahayahay na lang siya sa flood control na meron siya. Pero Marlon, di ba? Kung halimbawa ang tao dito, since si Remulla ngayon maghapong talagang ang ingay ng balita sa kanya at hindi siya ang nagsasalita. Ang nagsasalita ay yung kapatid niya para sa kanya. Aba, tingnan mo, napilitan kinabukasan bumangon sa kanyang banig ng karamdaman at nagpakita na, hindi, okay ako. Kasi talagang ang mga tao nagdidiwang na, Marlon. Hiyang-hiya daw sila ngayon na, na pumanaw eh. Yan ang hindi maramdaman ng isang Sonny Trillanes, no? Talagang isang Sonny Trillanes, kala niya kasi, nagtagumpay siya nung siraan niya ang isang Vice President Jojo Binay, na dati ring boss at iniwan ng isang John Vic Remulla. Oh. Tapos, kala niya magtatagumpay siya rito na para siraan ulit ang pamilya Duterte. Nagkakamali ka dyan, Sen Sonny. Kasi, ang hinahangad po na istorya at hinahangad na prosecution ng taong bayan, yung mga taong sangkot sa multi-billion pisong flood control scam. At hindi kailangan ng mga kababayan natin na magrehas na naman ng mga gawa-gawang istorya. Higit lalo at huwag nating kalimutan na nakulong itong si Mark Taguba noong panahon ng Duterte administration. Ngayon, sa Marcos administration, may nabalitaan ba kayo na taong sangkot sa ipinagbabawal na G ang nakulong? Di ba wala? Di ba meron pa nga, empleyado pa rin hanggang ngayon sa kabila ng katotohanan na yung kanyang asawa ay yumao dahil sa pag-overdose ng ipinagbabawal na G. Wala pa napapakulong tong Marcos administration na to. Ang alam nang nila ipakulong, yung diskaya. Pero kahit ano pa, Pam, at yun ang hinahanap ng taong bayan, malalaking isda at tigilan nyo na ang pagrehas, tigilan nyo na ang pag-recycle sa mga bulok at panis na kaso laban sa pamilya Duterte. Oh, Marlon, the golden question here before we wrap up, no? The golden question is, bakit laging Duterte ang kailangang maging issue ng nakaraang taon, ng kasalukuyang taon, at sa mga susunod na taon? Bakit laging Duterte ang kailangang paingayin na issue? Bakit kailangan Duterte ang merong bahid dapat sa mainstream media? At yung mga natitira, yung mga nasusulat, yung digital asset na in news form, bakit kailangan ang nare-retrieve natin whenever we type or research, Duterte ang masama? Kasi alam nila na ngayon pa lang, hanggang 2028, ang susunod na magiging presidente ng Pilipinas ay si Vice President Sara Duterte. Bakit meron yung ngayon pa lang? Inaasahan mo ba na merong power shift by 2026? Kumpara mo naman ang trust and approval ratings ni VP Sara, kumpara naman sa trash ratings ni Marcos Jr. Diba? Sa tingin mo, wala nang kahit gawan niya ng effort or tutukan niya, Marlon, na magkaroon ng economic recovery ang kanyang administration, makukuha pa ba niya ang loob ng maraming Pilipino? Ang pinaka-saving grace niya rito, mag-resign siya. Oh, kasi hindi mo nakikita na kapag nanatili siya, makakabawi siya? Wala, Pam. Wala. Ang hirap kasi nun, Marlon. Unless, kaya niya bang ipakulong ang isang Martin Romualdez? Alam mo bakit hindi niya kayang ipakulong ang isang Martin Romualdez? Hindi niya nakakayanin pa na magkaroon pa na mas level up na saldiko na talagang ibubunyag din yung nalalaman ng isang Martin Romualdez kung paano nila pinagatian at paano nila ginawang sindikato ang pambansang budget ng Pilipinas. And I also don't think, Marlon, na kapag si Martin kanyang kinasuhan at ipinakulong, itong Martin hindi kakanta. Hindi pwedeng. Sa ugali ni Martin, Marlon, parang hindi pwedeng ako lang. Dalawa tayo dito. Diba? Tapos kaya bang ipakulong ng isang Marcos ang Executive Secretary Lucas Bersamin, ang isang Lisa Araneta Marcos na kamakailan may kadiring naglalabas ang video sa'yo kadiri ka Lisa, kung totoo man yun kadiri ka ate. And kaya na ba ipakulong yung anak niya na si Sandro Marcos, di ba? Actually, Marlon, yung mga pangalan na nasambit mo, hanggang ngayon hinahanap nasa si Olivar, nasan si Amena, nasa si Manny Bonoan. Manny Bonoan, nakuha na ninyong mapatahimik. Nasa si Jojo Cadiz, Attorney Jojo Cadiz, shout out sa'yo, kumusta ka naman, di ba? Nakuha na nga nilang mapatahimik at kitilin ang buhay ng isang Cathy Cabral, Marlon. Bigla naman na nahimik yung mga pangalan na talagang yung nag-utos, di umano, na si Amena Pangandaman. Yung isa pang bata na kabata-bata, Marlon, at maganda sana ang bitbit na pangalan, Bersamin, di ba? Kung talagang nagtinuri naman yung senior na si Lucas Bersamin, Diyos ko, Marlon, ang kabataan ngayon, naalala mo yung sa yung lumang kasabihan na ang ginagawa ng matanda ay ginagaya ng mga bata, di ba? Ang ginagawa ng matanda ay ang maling ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng mga bata, di ba? Ano ang brand yun? Gatas ba yan noon?
Parang, oo. No, well, anyway, Alaska ba yan? Well, anyway, yun, Pero totoo yan, Marlon. Pagdating naman sa di ba, ito, usaping sexual, di ba, mas kadiri naman yung ginagawa ng matanda na dapat ginagawa na ng bata. Tapos, presidente ka, ay, sus. Hindi ko yun, parang no, yung wala ka ng respeto, tapos wala pang lulugaran, yung kawalan mo ng dagdag na walang respeto, dito sa mag-asawang ito, nakakadiri kayo. Ganyan na sila kababoy, ganyan pa sila kademonyo. O since, kung mapatunayan na totoo ito sa mga may hawak po ng video, pwede naman maligaw yan sa inbox ko. Diba? Ako, I can tolerate what I can see, pero we need proof that this is true. Because, Marlon, the longer it takes for the material to be played online or somewhere, kung saan man i-release yan, Marlon, the chances this couple can recalibrate their moves. Pwede nilang sabihin AI. Bakit hindi nila nilabas kaagad and all. Yung ganyan, di ba? Nagagamit na nila yung AI. Alam mo Pam, sabi mo pwedeng maligaw sa inbox mo. Ako, kahit wag daw padala nyo sa akin, utang na loob. Ay, ang parang tawag dyan, gory scenes, di ba? Ito yung literal na obnoxious eh. Ito yung literal na karumal-dumal, di ba? Naku, Nababasa ko pala, parang gusto mo, gusto mo lang subukan. Sabi ko, yung nakita ko yung screenshot, sabi ko, paano ko yung share to kay Marlon? Wag galon. Ay, nakakadiri kayo. Diyos ko, nasaan ang inyong asal, nasaan ang inyong tino sa mga panahon na to? Tapos gagawin ninyong ingay na panakip sa mga kalokohan ninyong kalibugan ninyo, ang mga Duterte. Walang kinalaman ng Duterte dyan. Huwag niyong bubuhayan yung mga isyong nananahimik na. Dapat mag-focus kayo sa isyu ng pangkasalukuyan. Ito, yan, bakit pumapasok na merong ganito? Bakit may nahuhuling dating mayor na may ganyan? Bakit merong ganyang mga most wanted na sa New Year operations merong halaga ng ganyang pinagbabawal na gamot? Bakit lagi ninyo kaming pinapaniwala na ang ibinaba ng krimen dito sa bansa 12.4 pero may mga nakakapasok na ganyang mga ganyang kontrabando? Ginamit mo yung salitang paniwala, di ba? Pagka si Sunny Trillanes, wala nang maniwala dyan. Hindi nga nanalo mayor sa Caloocan yan eh. Pinulot niya sa kangkungan yan, sa paso na ang pangalan yan, di ba? Papaniwalaan pa ba yan ng sambayan ng Pilipino? Kaya anumang pagre-rehas, anumang pagre-recycle na gawin ito, bantayan natin ito at tawanan lang natin ito. Tapos ibalik natin sa kanila, sa administrasyon ito, ang issue ng flood control scandal at ang issue ng paggamit ng ipinagbabawal na G, digit lalo na dapat yung boss niya, na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., magpasailalim sa air follicle drug test. Ito Marlon, mensahe lang din kay Representative Benny Abante. You have a lot to prove sa kung ano ang kinalalagyan mo ngayon. Dahil in question nga bakit ikaw ang nakaupo eh. So if you are to still advance your political career in the coming 2028 national election, I don't think yung pagbuhay mo ulit ng issue dito sa natutulog ng balita tungkol sa mga recycled issues na yan at saradong issue na yan kina Duterte, kina VP Sara, kina Kongpulong at kung sino-sino man, I don't think that becomes your stepping stone para yakapin ka muli ng iyong constituents. No? Ako naman pa, mensahe ko, mapakaalyado o oposisyon sa mga may advokasya laban sa ipinagbabawal na G. Kung talaga pong sincero at desidido kayo na labanan ang usapin sa ipinagbabawal na G. Kasi yung magnetic lifter, ang laman nun, ipinagbabawal na G. Magsalita ho muna kayo. Hamunin nyo ho muna ang isang Marcos Jr. na magpasailalim sa air follicle drug test. Yes, para maniwala naman kami na sincero ninyong ginagawa at sinusumplong yung issue na yan, magsimula tayo dun sa nasa tuktok ng Tatsulok, Marlon. Hair follicle drug test. Siya muna. And baka si Sunny Trillanes, pwede rin niyang pangunahan, magkaroon siya ng initiative na ipasailalim din niya ang sarili niya. Walang masama. Nakita naman natin, fit na fit ang isang Sunny Trillanes. And naniniwala ako na hindi gumagamit to ng ipinagbabawal na G. Kaya lang, sa takbo ng utak nito, mukhang daig mo pa gumagamit ng pinagbabawal na G, Sensani. Diba? Kung totoong kumikita ka at pinagkakakitaan mo ang pag-iinit ng mga putahing tapos naman na at panis na, panis na lang sa'yo ang 7,000 pesos, Marlon, 10,000, 15,000 pesos na hair follicle. Kung milyon ang kinikita mo diba? Kung milyon ang kinikita mo. At ikaw din, bilang isang tao, I don't know kung ikaw ay isang asawa o isang ama, pero bilang isang tao, bilang isang anak sa iyong mga magulang, yung prinsipyo mo naman muna ang i-recalibrate mo. Huwag kang init ng ulam na panis na. Yung napapanis mong prinsipyo, yun muna ang buuin mo. Tantanan mo ang mga Duterte. At yan, si Marcos ang i-call out mo na magpa-hair follicle drug test. And total pa, unang araw ng taon, unang buwan ng taon, January, di ba? Tapos papasok at magbubukas uli ang session ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Dapat lahat kayo magpasailalim ng hair follicle drug test. And
Pam, huwag nating kalimutan ha. Noong nakaraang 2022 presidential elections, hindi lang naman si Marcos Jr. ang nag-present ng peking drug test result. Nag-present din at nagpasailalim din sa hair follicle drug test ang isang Tito Soto at isang Ping Lacson. Ang tanong ngayon, bakit pati sila tahimik sa usapin sa paghamon na magpasailalim sa hair follicle drug test ang isang Marcos Jr. Higit lalo, kasama nilang senadora ang nagsabi na ang kapatid niya ay gumagamit ng ipinagbabawal na drug. Oh, panis na rin yung resulta ng 2021 mong negative drug test result, Bongbong. Naman. Kung wala ka talagang ipinapasok na masama dyan sa iyong katawan para magresulta na magpositibo ka, sa ilalim na, di ba? Anong nakakahirap doon? Marami tayong mga kaibigan, lalo yung mga, syempre yung mga health conscious, di ba? Ngayong January, maraming magpapasailalim sa executive check-up. Alam ba, yung ilang kaibigan natin, Pam, alam nila na after 2 years dapat, nagpapa-endoscopy sila, nagpapa-colonoscopy sila. Kasi kung kaya naman ng pera nila. So ibig sabihin, after 2 years, marami na hong chemical at substance na pumasok sa ating katawan doon sa kinakain natin, sa lifestyle natin. Kaya yung ibang may kakayahan na magpasailalim ng endoscopy, colonoscopy, bahagi na kanilang executive check-up. Bakit ang simpleng hair follicle blood test? Na alam natin, sa loob lamang nakalipas lang ng 1 linggo, maaring negative ka ngayon, kung gumamit ka naman bukas, may pumasok na chemical substance ng ipinagbabawal na G sa katawan mo. Nakakaano kaya nawawala yung amor ng tao sa'yo. Walang-wala na rin yung paggalang ng tao sa'yo. At nagresulta ito sa -3, -15 na trust and approval rating na meron ka ngayon. So, wag mo kaming sisisihin kung lagi kaming naghahangad na ikaw ay sumailalim sa hair follicle drug test. Even kung Pulong Marlon live yan na nagpakuha ng ng buhok niya para patunayan na hindi siya yung kwentong ginagawa tungkol sa kanya. Alam mo, Pam, maganda nga ito, hindi lang Office of the President, kundi pati Office of the Executive Secretary at saka Office of the Agrarian Department of Agriculture ang magpasailalim sa hair follicle drug test. Di ba masaya to? Kung sabay-sabay na magpa-hair follicle drug test ang isang Marcos Jr. Pati pala si Antol Lagdameo, Ralph Recto, pati si Tuel Laurel. Dapat, Marlon, the whole of government approach yan eh. Diba? Dapat ang namumuno sa atin nasa tamang katinuan para sa mga tamang desisyon na gagawin para sa ating bansa. Ganun lang. Simple as that. Yan hanggang ngayon, si Tantoco, wag nating kalimutan ha. Kamusta naman? Nandiyan ka pa rin, kapal din ng mukha mo. Diba? Kamusta naman ang pulburon issue? Kamusta naman ang pagka-overdose ng asawa mo? Ano nga, Dina, no? Dina. Diyos ko, Dina, hindi ka naman siguro naghihirap sa buhay, no? Mahiya ka naman. Para sa iyo yung mahiya ka naman, lumayo ka dyan sa, lumayo ka sa transaksyon na meron ang gobyerno o administrasyon para sa bansa natin. Hindi namin kailangan ng adik na kagaya mo na nandyan naninindigan at nagkakapit tuko sa kapangyarihan. Diba? Hindi ka naman siguro mahirap. Malis ka Paano dyan, pa maliligtas yung ating kababayan? No? Paano pa maililigtas yung ating lipunan? Kung ang namamahala mismo sa atin na dapat sila ang ating sandigan, may issue ng ipinagbabawal na gamot. Sa tingin mo ba, Marlon, yung kumakalat na noodles na picture na labas ang mga balat nung isang unang ginang, meron yung sapi ng ipinagbabawal na gene? Posible. Kasi hindi naman matino yung activity, no? Yeah, totoo. Nakakadiri. Kadiri. Ayan. Kaya ikaw, Trililing, kung mag-iinit ka ng ulam, sisiguraduhin mong hindi yan panis, ha? Sisiguraduhin mong ang issue na hinaharap mo at pinananawagan mo ng advokasya mo, yung mga pangkasalukuyang nangyayari dito sa bansang ito. Simulan mo ng iyong pagsigaw na sumailalim ng hair follicle drug test si Bongbong Marcos at tigilan mo. O kung gusto mong i-challenge ulit si Pulong Duterte na magpasailalim ng hair follicle drug test, go ahead, by all means. Baka konyatan ka pa niyan at sabihin sabay kayo, di ba? Correct. And huwag natin kalimutan na hindi yung epektibo sa mga kababayan natin ang patuloy na ginagawa niyong pagsira sa pangalan ng mga Duterte, ang patuloy na ginagawa niyong pangapi dahil halatang-halata ho na pinagtatakpan niyo lamang ang tunay na kalagayan ng ating bansa dahil pinamamahalaan tayo ng corrupt na opisyal at ng adik na opisyal. Yeah, at sana makatulong si Trillanes, Marlon, sa pag-akyat muli into positive rating or single number rating yung trust and confidence meron ang sambayan ng Pilipino kay Marcos. Tingnan natin. Kung makakatulong, tingnan natin. Pero, we have already proven na ang paggamit ninyo sa mga Duterte ay hindi nakakatulong sa inyong pag-angat bilang mga leaders ng bansang ito. Yun lang. Yeah. Yon, kay Kong Pulong, kay VP Sara, kay Mayor Baste, sa pamilya Duterte, kapit lang, kayo ho ang future ng Philippine politics. Ayan, Maraming umasa sa inyo, ha? Ayan, nabanggit mo, no? Kamusta kaya yung New Year ng isang Tatay Digong sa kanyang Pasko? Ay, nandun yung niya, yung maliit na bata, si Nita. Oo, punta. Nakakatuwa because Kitty also had become a very responsible little Duterte. The little Duterte that she was is now Mira, and ay tignan natin kung si Kitty, kung sinong kuya, ate ang kanyang mamanahin ng pag-uugali. Isa ba siyang Pulong Duterte? Isa ba siyang Sara Duterte? O isa ba siyang Baste Duterte, di ba? Tignan natin. Ang sigurado tayo, isa talaga siyang Duterte. Duterte. Yon. Maraming salamat po sa inyo.